sa ating Panginoon kung saan po ay tayo ay inibitahan ng ating kapatid Dr. Ruben at yung church po ng Primitive Baptist Church o tinatawag po na Tagpuan Church. Oh, yun. Ay nakikisa po kami sa attended Thanksgiving Day. So, po ang Diyos at ito po ay nangyari dahil po sa biyaya po ng Diyos. Tayo po ay nandito po ngayon dahil po sa biyaya po ng ating Panginoon. Kaya ang ibahagi ko po ay may lamang po sapagkat limitado po yung ating oras. Okay. Ang ating paksa po ngayon ay doon po sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Ang sabi po dito, "Wherefore, brother brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, ye shall never fall." Nadali po tayo manalangin sa ating Panginoon. Amang Banal, maraming po salamat sa napakalaking privilege po ito na inyo pong iginawan po sa bawat isa sa amin. Pagin po sa inyong abang lingkod, na kung saan, Lord, ay kailangan namin na lumakas o bigla sa amin pong buhay spiritual. At nawa kami po inyong tulungan na maipaunawa po Diyos sa inyong pong mga aral sa amin pong kalagitnaan. At hayaan niyo po Diyos na kayo po ang siyang may taas at kami po ang siyang may ibaba. Maraming po salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. So ang ating paksa ngayong umaga may kinalaman po sa give diligence to make your calling and election sure. Okay? So, alam po natin na ang sumulat po dito, ang nagsalita po dito, walang iba kundi ang ating kapatid na Pedro. Okay? At ito po ay isang encouragement sa bawat isa po sa atin bilang isang mananampalataya, bilang isang biniyaan po ng ating Panginoon na dapat po natin makita ang mga bagay-bagay na nais po ng ating Panginoon sa buhay po natin. Okay? At napakahalaga sa isang mananampalataya na siya po ay lumalago sa kanyang buhay espiritual. At ang paglago dapat, kailangan, ay atin pong magamit sa araw-araw po nating buhay. Okay? Dito po sa lupa. Ito po ang tinatawag na temporal life here on earth. Okay? Sapagkat wala hong forever sa mundo. Amen po? Okay? Sa mundo po ay temporal po lahat yan. Maging buhay natin. Katulad lang po ng isang usok. Sandali lang na nakikita, pagkatapos noon ay alala. Kaya ang nais po ng ating Panginoon na tayo bilang isang mananampalataya ay magkaroon po ng tinatawag na katatagan, kasiglahan, kasigasigan sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po ni Peter sa verse 10, chapter 2 Peter chapter 1 verse 10, "Wherefore the rather, brethren." Kanino po naka-address? Sa brethren. Pag sabing brethren, ligtas na po ba? Ligtas na. Pag sabing brethren, sa church po ba? Sa church na po. No? Kaya ito po ay naka-address sa church. Naka-address sa mga mananampalataya. Naka-address po sa mga anak po ng Diyos. Naka-address po sa mga lingkod ng ating Panginoon. Marami po tayong katawagan.
tayo din po'y tinatawag na mga anak po ng Diyos. Amen po? Tayo din po'y tinatawag na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Amen. Kaya naka-address po ito sa atin, mga kapatid. Hindi po ito naka-address sa labas. Hindi po ito naka-address kay Presidente. Hindi po ito naka-address kanino man, kundi ito po'y naka-address sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya, sa loob ng church ng ating Panginoon. Okay? At yung church po ng Panginoon, hindi po atin ito. Ito po yung church ng ating Panginoon. Amen po? Kaya dapat walang mag-claim ng pastor na ito na ang church ko, ito na ang church namin. Wala po. Church po ng Panginoon. Sapagkat ang nagtayo ng church, ang ating Diyos. Hindi naman si pastor. Amen po? Okay? Pasensya na po kayo kasi ganun po talaga yung boses ko. Hindi po ako nagagalit. Bisaya lang. Ano po? Pentecostal style. Okay po ba? So, ganun po talaga. Ito po yung gift sa atin ni Lord. Di po ba? Kasi tayo may kanya-kanyang gift, mga pastor. So, hindi na po natin pwedeng sabihin na, pastor, baguhin mo naman. Lalong-lalo na yung aral. Ang aral po ng Diyos, hindi pwedeng baguhin. Amen po? Ang aral po ng Diyos, aral na po yan ng Diyos. Ang kailangan na lang natin i-absorb ang aral po ng ating Panginoon. Kaya katulad po nito, sabi po ni Peter, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, ye shall never fall. So, dito po ay may tatlong bagay na nais ko pong ibahagi po sa inyo. Number one, sabi po dito, wherefore the rather, brethren. Okay? Kaya po ang brethren o ang kapatid sa pananampalataya ay mahalaga na palagi mo natin i-encourage. Amen po? Palagi natin bigyan ng sigla at lakas sa kanyang pananampalataya. Kaya nga po, may inilagay po ang Diyos na pastor, na elder sa church. Para po magpalakas, manguna, magbantay, magpakain ng mga tupa po ng ating Panginoon. Okay? Tayo din po ay tupa ng Diyos. Tayo po ay maraming katawagan. Okay? So, ito po ay malinaw na ang brethren o ang ating kapatid, hindi lamang natin itong bigyan ng encouragement, kundi ito din ay ating mahalin. Amen po? Kaya nga, di ba si Pastor Romel, talagang mapagmahal po yan sa mga tupa ng ating Panginoon. Diba? Minahal ba tayo ni Pastor Romel? Mga taga Belmont? O diba? Mapagmahal si Pastor Romel. Kahit ganyan na po siya, talagang ganyan yan mapagmahal. Diba? Ganun na talaga. Okay. Now, so naka-address po sa brethren, sa bawat kapatid, sa bawat mananampalataya. Number 2, give diligence to make your calling and election sure. So malinaw na ang mga brethren, ang mga kapatid sa pananampalataya, ay magbigay ng ano po dapat natin ibigay sa Lord? Magbigay ng pagsisikap. Okay? Magbigay ng pagsisikap, mga kapatid. Give diligence sa ating pong Panginoon, sa ministry po ni Lord, mga kapatid. Okay? Na dapat po tayo magsikap para po tayo ay lumago at talagang mapatunayan natin sa ating Panginoon o sa harapan ng Diyos o sa buhay po natin na tayo talaga ay tinawag at pinili ng Diyos sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Katulad po ng ating pagkakinanlan, no? Ay sino po ba ang mga tinawag ng Diyos? Sino po ba ang mga
pinili ng Diyos sa kaligtasan. Siyempre po, yung mga naglilingkod sa Diyos. Makita po natin yan. Amen po? Ang prueba, ang ebidensya ng pagkatawag ng Diyos sa atin, ng pagkahirang ng Diyos sa atin, ay ang ating pagsisikap na gumawa sa ministry ng ating Panginoon. Amen po? Lahat tayo merong ministry sa Lord. Amen? Lahat po ba tayo merong ministry sa Lord? Lahat ng mga anak ng Diyos, merong ministry sa ating Panginoon. Anong ministry natin sa Lord? Paglingkuran si Lord. Bigyan ng karangalan ng Diyos. Hindi tayo nilikha ng Diyos dito sa mundo para gawin ang gusto natin, kundi dapat makita ho natin na gawin ang gusto ng ating Panginoon. For the glory of God. Amen po? Kaya nga tayo ay narito, kahit malayo, kahit sa mga dako, basta isang anak ng Diyos, ang gusto niya mabigyan ng karangalan ng Diyos, wala po yan hadlang, wala po yan reklamo, kahit po yan sa anong dako. Gagawin at gagawin niya para po sa kalalabian ng ating Panginoong Diyos na buhay. So malinaw po mga kapatid, na bilang tayo ay hinirang, tinawag po ng Diyos, no? At ang paghirang at pagtawag po ng Diyos, matibay po na ebidensya sa kanyang mga anak, no? Na tayo po ay tinawag at hinirang po na ating Panginoon. Kaya ano pong sabi dito sa Romans chapter 9, verse 11? Romans chapter 9, verse 11, ano sabi? For the children, being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God, according to election, might stand, but of him, not of works, but of him that calleth. So malinaw po, alam po natin, we are elected or chosen by God the Father before the foundation of the world. No? Maraming pastor dito, hindi naniniwala, kahit biblical. Diba? Biblical po ito eh. Okay? Kaya tayo, kung ano sinasabi ng Biblia, pinaniniwalaan po natin. Amen po? Amen. Pag sinabi ni Lord na meron siyang hinirang, before the foundation of the world, dapat paniniwalaan po natin. Okay? Bakit? May basihan. Ano ang basihan? Salita po ng Diyos. Okay? Mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa salita ng tao. Amen po? Kasi ang salita ng tao, pwede niyang i-invento. Walang basihan. Kaya kailangan merong ebidensya. Kahit sa kaso man ang wala kang ebidensya, talo ka. Alam po yan. Ni brother o ni attorney po. Di ba? Brother Sam. Alam po niya yan. Ganon din po sa paglilingkod sa Diyos. Mahalaga meron tayong ebidensya. Nang ebidensya po ito ay sinabi ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga lingkod na kung saan meron po talagang tinatawag na election, paghihirang, pagpili ng Diyos Ama para po sa kaligtasan. We are elected or chosen by God the Father before the foundation of the world. Okay? Actually, yung tinatawag na call or calling, marami po yan, pero meron akong tatlong bigay ko sa inyo. Una, yung tinatawag po na eternal call. Pag sabi eternal call, tinawag tayo ng Diyos sa kaligtasang eternal. Amen pa? Tinawag tayo ng Diyos. Pastor, ano naman ang ebidensya? Basahin po natin mga kapatid. Kailangan kasi meron tayong mga ebidensya, no? Sa atin pong o pagkatawag po sa atin ng ating Panginoon. Basahin po natin ang aklat po ng 1 Timothy chapter 1 verse 9. Sorry po, 2 Timothy chapter 1 verse 9 po. No? Sabi po dito, 2 Timothy chapter 1 verse 9,
who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works. Kaya ang kaligtasan hindi po dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa ating desisyon. Di ba ba? Hindi po. Kasi before the foundation of the world, wala ka pa eh. Pinili ka na ng Diyos, hinilang ka na ng Diyos sa kaligtasan. Kaya sabi ko dito, but according to His own purpose, ayon sa kanyang layunin at biyaya. Kita mo, may layunin ang Diyos at biyaya sa atin. Kaya ang dahilan kung bakit tayo hinirang ng Diyos, tinawag ng Diyos before the foundation of the world. Ano pa po sabi dito? Sabi pa po dito, which was given us in Christ Jesus before the world began. So malinaw, may ebidensya ang pagkahirang sa atin. Anong ebidensya? Nung tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Jesus Cristo. Yan po ang ebidensya, mga kapatid. Isa ang gawa ng tao to. Di po ba wala? Amen? So malinaw po. Ano pa po ang tungkol sa election? Napakarami pong talata tungkol sa election, mga kapatid. No? 2 Peter. Okay? Oh, sorry po. 1 Peter chapter 1 verse 2. Ano sabi? Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, and to obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Tatlo po na nandito ang may gawa ng kaligtasan. Ang Ama ang nag-elect, ang Anak ang nagtubos, at ang Banal na Espiritu ang siyang nag-born again sa atin. Yun po ang tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan, na ang gumawa ang ating Diyos na buhay. Walang parte po ang tao dito. Kaya pag sabing eternal salvation, dapat period na. Wala nang kadugtong. Tama po? Hindi katulad na ibang mga ngaral. Pag sinabi na, tinubos na ni Kristo, tanggapin mo si Kristo. Kaya hindi po, mali po yan. May kadugtong pa. Okay? Wala na po, period na po yan agad. Okay? Ginawa na po ng Diyos, mga kapatid. Kaya mapalad po tayo, because of His grace, tayo po ay niligtas po ng ating Panginoon. Pag sabing grace, walang bayad po, tama? Libre. Binigay po sa atin. No? Actually, free grace pa nga po eh. No? Binabanggit po dito, basahin po natin, Romans. No? Romans chapter 3, verse 24. Sabi po dito, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, kailangan makita muna natin na ang kaligtasan pala ay gawa ng Diyos. And then, pagkatapos noon, siyempre, yung pagsusumikap mo sa gawain po ng ating Panginoon. Hindi yung nasusumikap ka para ka baligtas eternal. Balik po yun, baligtas. Hindi po pwede ng mangga ang dahon at ang sanga nasa ilalim at ang ugat sa ibabaw. Meron ba ganon? Wala po. Kailangan nasa ilalim yung ugat, ang puno, at ang sanga at ang bunga sa taas. Napay po ang punto, mga kapatid. Kaya una, ang kaligtasan na ginawa ng Diyos sa atin, and then kasunod, yung ebidensya, ang prueba, na paggawa natin sa ministry ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Pedro, give diligence to make your calling and election sure. Pag sabing sure, yung assurance na ginawa ng Diyos sa atin. Amen po? Sure po yun. Sigurado po yun, mga kapatid. Kaya wag na po tayo magdududa. Once na nagdududa ka sa salita ng Diyos, nagdududa ka na rin sa Lord. Amen po? Bakit? Isalita niya ito eh. Malinaw. Malinaw pa po sa sabaw ng tinola. Diba? Malinaw po, napakalinaw mga kapatid. Tandaan po natin, si Lord kasi ang nagbibigay po sa atin ng unawa.
Tama ba? Hindi naman ang pastor. Ang pastor, to preach the gospel. Amen ba? Yun pong gawain ng pastor. Yung duty ng pastor, ibahagi mo, ipangaral mo. Hayaan na natin na si Lord ang kumilos sa kanya. Amen po? Amen. Kaya ang paglilingkod sa Lord, walang kondisyon niya. Ay, bago ako maglingkod, Lord, bigyan mo ako ng mansyon. Bigyan mo ako ng sasakyan. Abay, may kondisyon niya, kapatid. Ang tunay at totoong paglilingkod sa Lord, walang kondisyon niya. Talagang nasa puso mo, 100%, na gawin mo para sa ating Panginoon. For the glory of God. Ganon dapat ang motibo ng mga mangangaral at saka yung mga mananampalataya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Once na ginawa po natin yun, ang kasunod doon, pagpapala. Amen po? Tayo po ba'y pinagpala ng Diyos? Ay, na yata. Amen. Buhay natin, pinagpala na po ng Diyos siya. From head to foot, may ari ang Diyos. Diba? Pinagpala tayo ng Diyos. Marami kasi Kristiyano, no, ang pasyan, pera. Kayamanan. Hindi po. Wala po yan. Pag unahin mo ang Diyos, kayang gawin ng Diyos sa iya. Amen po? Kasunod na lang yan, kapatid. Gawin mo ang nais po ng ating Panginoon. At ang kasunod na lang yan, ibibigay po ni Lord. Ang prinsipyo, Matthew chapter 6, verse 33. Anong sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin si Lord, ang kanyang ministry, mga kapatid. Pag may gawain, dapat nandun po yung ating puso na hyper, hindi po hyper-Calvinist. Hyper, ibig sabihin, masigla ka, healthy ka, masigasig ka sa gawain po ng ating Panginoon. Okay? So, mahalaga na magbigay po tayo ng pagsusumikap bilang tinawag, bilang inilang po ng Diyos. Kasi ito kasing ebidensya kung bakit tayo tinawag po ng Panginoon sa kaligtasan. Amen po? Kung bakit tayo pinili ng Diyos sa kaligtasan. Okay? So, malinaw po. Now, number 3. Hindi ko na po pahabain, no? Kasi marami pa pong panghuli na po, mga kapatid. Ano pangatlo? Sabi po dito sa aklat po ng 2 Peter chapter 1 verse 10, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Sabi po ni Pedro, tuloy ho natin, for if, may kondisyon, for if, no, you do these things, ye shall never fall. Saan tayo mahulog? Saan tayo malaglag? Kung hindi natin gawin ang pagsisikap sa Lord. Di po ba mapariwara po ang Kristiyano? Amen? Saan tayo malaglag? Sa paglilingkod sa Lord. Saan tayo malaglag? Sa kasalanan. Saan tayo malaglag? Sa iyong paglilingkod, sa iyong pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Once na nalaglag ka, doon na po pumapasok na natatamlay ka na, ayaw mo nang dumalo sa gawain po ng Diyos kasi apektado ka, hindi ka kasi nagsusumikap na magbasa ng salita ng Diyos, manalangin sa Lord, dumalo sa gawain ng Diyos, pag ninanilayan ang salita ng Diyos, hindi mo pinagsisikapan yung sinasabi ng yung pastor na para naman sa atin po yan. May posibilidad na tayo po ay malaglag, mawala sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Pag nawala ka na, wala ka ng fellowship sa Lord o sa mga kapatid at sa Lord, ano na nangyayari sa iyo? Yun po ang tinatawag na death to
fellowship. Tandaan po natin may kamatayan ding pagpe-fellowship sa Lord. Marami pong nangyayari ngayon yan. Maraming Kristiyano ngayon wala ng fellowship sa Lord. Amen po? Kung ano-ano na lang ang mga ginagawa, kaya tuloy ang buhay nagiging miserable. Kasi missing na kaya miserable. Wala na sa gawain po ng Diyos Di ba? So, delikado. Alam mo ba ang pagkahulog ng isang mananampalataya sa gawain po ng Diyos? Kakilakilabot. Sabi po ni Pablo, basahin po natin. Aklat po ng Hebreo, mga kapatid. Ito po ang sinasabi, chapter 10, verse 31. Sabi po dito, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kakilakilabot ba? Nakakatakot ba na malaglag, mahulog sa kamay ng Diyos? Ibig sabihin, sa kapangyarihan nito sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nakilakilabot po talaga. Napakadaling umalis sa paglilingkod sa Diyos, napakahirap bumalik. Totoo po ba? Iba nga, wala nang balikan Diba? Okay? Ang iba, naging katulad na ni James at saka ni Humphreys. Diba? Kinakalaban yan, resist na po yung mga salita po ng Diyos. Kaya po mahalaga, katulad po sa sinabi po ni Pedro, Acts chapter 2 verse 14. Ano sabi ni Peter? Save yourselves from this untoward generation. That is not eternal salvation, but it is a temporal salvation here on earth. Kasi kung eternal salvation, ikaw na mismo ang nagligtas sa sarili mo. Hindi na si Lord. Amen po? Kaya malinaw, save yourselves. Sabi po ni Peter, save yourselves from this untoward generation. Sa mga baluktot na lahing ito. Pag sabing baluktot, yung mga taong ayaw po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So napakahalaga ng ating practical living, dapat magkaroon po tayo ng kasigasigan sa paglilingkod po sa Lord. Amen po? Panghuli, dito na po tayo ngayon mga kapatid. Okay? Aklat po ng panghuli na po tayo, conclusion na po tayo, mga kapatid. Basahin po natin. Aklat po ng Hebreo, chapter 6. Verse 10 up to verse 12. Sabi po dito, for God is not unrighteous to forget your words and labor of love, which you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and to minister. Hindi ho nakakalimot ang Diyos sa ating ginagawa sa ministry ng Panginoon. Amen? Hindi po siya nakakalimot. Okay? Hindi po siya bulag. Nakita po niya yan lahat. Ang ginagawa po natin. Okay? Dahil ang Diyos natin paglikuran ay soberanong Diyos. Alam niya ang lahat. Isip mo pa lang, sa dila mo pa lang, hindi mo nasabi, alam na po yan ng Diyos. Bilang ng buhok natin, alam ng Diyos, lalo na yung buhok ko, wala na. Di ba? Bilang po ni Lord yan lahat. Kaya sabi ni Lord sa Isaiah, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Ang kaisipan ko, hindi nyo kaisipan, sabi ni Lord. At ang aking daan, hindi nyo mga daan. God is God. He does His will. Amen po? Nagkagawa niya ang gusto niya. Okay? Kaya, dapat ang paglingkuran ng tunay at totoo yung Diyos. Kaya sabi yung dito, ituloy natin, verse 11, and we desire that every one of you, those show
The same, diligence. O, binanggit na naman diligence. Talagang pagsisikap, mahalaga eh. No? To the full assurance of hope unto the end. That ye be not slothful. Huwag kayong maging mga tamad. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Lord. Sinasabi ko lang po sa inyo bilang isang mangangaral. Huwag maging tamad. Huwag tayo maging tamad sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Huwag tayo maging tamad sa pananalangin. Alam niyo po, basic na basic lang yan. Pero aking nakita, napakaraming Kristiyano ngayon na hindi mo ginagawa. Nakakalungkot. Pastor, basic naman yan. Yung pananalangin. Eh, ang tanong, nagagawa kayo natin araw-araw? Baka pagpagod na ay, sorry Lord, hinga na ako. Basic lang pagbabasa. Nagagawa ba natin araw-araw? Nagbibigay ba tayo sa Lord ng 30 minutes, 1 hour na magbasa ng salita ng Diyos? Diba? Mahalaga kasi with action. Gawin natin para sa Lord. Okay? Ano ba po sabi dito? But followers of them. No, dapat sunod tayo sa kanila. Sino kanila? Who through faith and patience inherit the promises. Sa ating paksa kanina, sa 2 Peter chapter 1 verse 10, may tinutukoy doon ng may sinasabi po doon, si Pedro, yung tinatawag po na precious faith. May tinutukoy din doon na tinatawag na precious promises. Siyempre, ang nag-promise noon si Lord. Mahalaga. Kaya po, mga kapatid, sa atin pong paglilingkod nito bago tayo magtapos, gawin natin yung parte natin sa Lord. May parte po ba tayong gagawin sa Lord? O ang gusto nyo lang, si Lord na lang ang may parte? Gumawa sa atin. Diba? Hindi naman tayo robot, kaya nga tayo binigyan ni Lord ng buhay para meron tayong response. Amen? Gawin natin. Lahat tayo merong responsibilidad sa Lord. Lahat na mga hinihinang ng Diyos sa kaligtasan, lahat na mga tinubos ni Kristo, lahat na mga na-born again, meron po tayong lahat responsibilidad sa Diyos. Hindi po sa pastor, kundi sa Diyos. Kaya yung sinasabi po ng pastor nung una sa atin, dapat po natin paniwalaan po yung ating Panginoon. Amen po? Sapagkat para naman po yan sa ating mga kapatid. Ang benepisyo, tayo po ang kukuha noon. Amen po? Mapunta sa atin ang mga benepisyo na tinuturo po sa atin ng ating Panginoon. Nawa, ito po ang aral na ito ay isang hamon, isang kasiglahan po ng bawat isa po sa atin. Purihin po ang Diyos at magandang umaga po sa inyo.